Hindi na ako yung Tux na nakilala mo kahapon. Alam mo kasi, marami nang nangyari. Kaya ipapakita ko! Tasty. Sinabi ko sa intro na hindi na ako yung dating ako. Ibig sabihin nun, ito na ang simula sa paglaban natin sa ating kahiyaan. Di, ang pangit lang kasi ng tunog yan kaya nag-voice over ako. Kung tinatanong nyo kung nasan ako, nasa QC ako ng mga oras na yan. Galing pa akong QC, tipahuni. Nahihiya pa rin ako mag-vlog sa public. At sa mga oras na yan, hiyang-iya na ako. Kinakabahan talaga ako. Like, nandun pa rin yung takot pero sinusubukan ko siyang labanan. Kasi naisip ko na wala naman talagang pakialam sa akin yung mga tao kahit anong gawin ko eh. Ako lang mismo yung naguhusga sa sarili ko. And kung gusto ko talagang may magbago sa buhay ko, kailangan kong galawan yung pangarap ko. Kailangan kong aksyonan yung mga bagay-bagay. Kasi hindi lahat ng oportunidad at mga bagay na gusto natin, isusubo na lang sa atin. May mga bagay na kailangan nating paghirapan. Ngayon ko lang na-realize, gagyan lungkot pala pag mag-isa lang mag-vlog. Pero sanay naman ako mag-isa. Di, alam niyo ba yung feeling ko habang nagbablog ako niyan? Feeling ko unstoppable ako. Alam mo yung feeling na kaya mong gawin lahat? Yung walang makakapigil sa'yo? I feel like nakawala ako sa rehas na ginawa ko sa sarili ko. So yung last vlog ko nga, yung vlog ko bago yung last vlog, nakakuha siya ng 180 views. Like, alam mo ba kung gaano karami yung 180 na views? Pin mo yung 180 na views, susugurin ka para bugbugin. Lakulata ka dun par. So dito guys, tatawid sana ako dun sa kantong yun. Ang kaso nahiya ako tumawid. Alam mo yun, feeling ko, niloloko ko na lang yung sarili ko sa mga pinagagagawa ko eh. Hindi ko alam, parang ano ako. Alam mo yun, mahihain pero hindi ako mahihain. Pero like, I'm so happy na makita ko yung sarili ko na nagbablog sa public place. Napakalaking milestone na nun sa akin. Kasi growing up, dream ko talaga na mag-vlog. And hindi ko magawa yun kasi takot ako na mahusgahan ako ng mga tao. And narealize ko na may muta pala ako sa mata. Narealize ko na ang hirap pala mag-vlog pag mag-isa lang. Kasi hindi ko alam kung ano yung itatopic ko sa sarili ko eh. Hindi naman lagi yung utak ko nandun sa, alam mo yun, advice na part. Kung kilala nyo ako, maloko talaga akong tao. And kung ano-anong random na bagay yung mga pinagsasabi ko. And kailangan ko mag-recruit na makakasama. Sanay naman ako mag-isa. Pusta, no? Patagalan mag-move on. Pero kalaban mo si Obito. Ang copyright na, copyright si Idol. Wala kasi siyang wifi ng oras na yan. Welcome sa ating vlog at ito nga pala ang ating daily routine. So, share ko lang, this is my way of clearing my head. Nang fuck next! English yan, my man! Alam mo ba na ang pinakamabisang way para ma-process mo na maayos yung iniisip mo is ang pagsusulat? Well, pag nagsusulat kasi tayo, mas na-analyze natin na maayos yung iniisip natin. Or parang ginagawa natin ng aksyon yung mga bagay na naiisip natin. Pag nagsusulat tayo, nasasabi natin yung mga bagay na gusto talaga nating sabihin. And nagkakaroon tayo ng vision sa kung ano talaga yung dapat nating gawin. Pag nagsusulat ako, hindi lang basta sinusulat ko yung mga bagay na gusto ko. Sinusulat ko rin dito yung mga bagay na ayaw ko.
mga bagay na kinakatakutan ko, at mga bagay na nararamdaman ko or nilalaman talaga ng puso ko. Pag nagsusulat ako, feeling ko malaya ako. Kasi malaya akong nasasabi yung mga bagay na gusto kong sabihin. And kung may bagay ako na maire-recommend sa inyo is ayun yung pagsusulat. Hindi nagmamatter kung anong language yung gamitin mo. Ang importante nalalabas mo yung sa loobin mo at na-visualize mo yung mga bagay na gusto mong gawin. So yun po, no? Wala pa rin tayong load. Kaya yun. Boring. So what is up? Dito nga guys ay pauwi na ako. And may kwento ko dyan. Kasi ang tagal ko naghihintay ng sasakyan dyan sa tapat niya. 30 minutes na ako nag-aantay ng sasakyan dyan. Ang kaso wala talagang dumadaan na bus. Ayun pala, sa maling lugar ako nag-aantay. Buti na nga lang dumating dyan si Kuya Ram. Kakakilala ko lang sa kanya and nagtanong ako. Sabi ko, saan po dito yung sakayan? Then sinabi niya sumama daw ako sa kanya. Ang kulit nga kasi sabi niya late na daw siya sa pupuntahan niya. And sabi ko, buti na late ka. Kasi kung hindi ka na late siguro hindi ako makakauwi sa bahay namin. Tapos yun, nagtawanan kami. Nag-ask naman ako ng permission kung pwede ko siya isama sa vlog. And pwede naman daw. Kuya Ram, hindi mo to mapapanood pero salamat sa'yo. So habang naglalakad nga kami dyan ni Kuya Ram, may nakita akong kotse. Like napaka-forma. Feeling ko Mustang to pagkatingin ko, nakita ko siya, sabi ko, boom, ang forma. Ay kinabol ko talaga siya ng video Kasi tuwang-tuwa ako. So ulit si Kuya Ram, pinatid pa ako. Pinara niya pa yung bus sabi niya sa bus. Kita na naman tayo. Ulit kayo. Feeling ko kaya ako nakikita yung sasakyan na yun. Feeling ko magkakaroon ako ng ganun balang araw. And hindi ako titigil hanggat hindi ako nagkakaroon ng sasakyan na magara. And kung umabot ka nga sa video na to, mas mapalad ka kasi makakatanggap ka ng salita ng Diyos. Dahil ito ang ating daily dose of Bible verse. So yun, nandito na tayo sa ating home sweet home at ngayong araw na to ay buburnikan ko kayong lahat. Dami kong tupiin. Takit, men. Umalis ako, nagtupi ako. Pabalik ako, nagtupi pa rin. Grabe yung bahay naman yan. Grabe yung buhay naman. Nakakasama lang ng loob. Umalis ako. Bago ako umalis, nagtupi ako. Pagbalik ko, ano ako, folder? Ha? Pinangapak ako para magtupi. So magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin ako nakakaisip ng intro ko. Like, ginagaya ko si Kong. What's up sa inyo mga kamangga? Ganun. Pero, since burnik naman lagi ang tinatawag ko sa inyo. What's up mga kaburnik? Mas matindi yun kaysa mangga. Tawagin ko kayo mangga pa, kayo prutas kayo. O tatawagin ko kayong burnik. Galing, ganda. Pinag-iisipan ko kung magpapagupit ako. Pero ako kasi dyan, 200. May pasok akong bukas. Kapag nagpapagupit ako, 100 na lang. Pamasahe ko 100, di naman nakakasya yun ng balikan Kasya pero wala na akong pag good time, wala na akong pang ano.